Red! Ready! Gulat na gulat si Aling Rosita nang ipakita ni Jasmine yung bag na naglalaman ng napakadaming pera na iniwan ni Tyrone. Habang nasa daan naman si Tyrone ay huminto ito at hindi nawala sa isip niya ang iligal na pagbebenta nila ng baril na lihim na negosyo sa kumpanya nila Iris. Nakokonsensya siya dahil sa nangyayaring patayan na mga baril nila ang ginagamit sa karahasan. Naalala pa niya ang araw na sinundo niya si Iris dahil sobrang busy ito sa pag-check ng mga baril na nagalit pa siya sa kanya na sinumbat ni Tyrone kung ano pang kailangan nila, na gaano pa karaming salapi ang kailangan nila para makapagbagong buhay. Nagalit na sinumbat na Iris na tahimik naman ang buhay nila, kaya sinumbat ni Tyrone na iligal silang nagtitinda ng mga armas, pero dumipensa si Iris na totoong nagtitinda sila pero wala silang binabaril at hindi sila pumapatay ng tao. Sinumbat ni Tyrone na responsable sila sa bagay na yun, sabay hiniling niya na gusto na niyang magbagong buhay kasama sa Iris, pero pinamukha ng asawa niya na yun ang bagong buhay niya dahil nagkaroon siya ng mas magandang buhay dahil sa kanilang magama at dahil sa pagtitinda nila ng armas at hindi sila pwedeng kumalas. Pero galit na sinabi ni Tyrone na ayaw na niya, kaya galit ding sinumbat ni Iris na iiwan siya nito at kung kaya niyang gawin, sabay binalaan niyang subukang gawin ni Tyrone. Bago pumunta si Tyrone kay Jasmine ay nagkita sila ni Freddy para bigay yung 10 milyon na sabay pinakita ni Freddy yung passport niya na may bago siyang identity na Arthur ang pangalan niya dahil gusto na niyang kumalas sa grupo. Tinanong din ni Freddy kung mahal talaga niya si Jasmine na ganamang sinabi ni Tyrone na gusto niyang magbagong buhay kasama ang dalaga. Habang nahanap na nila Harry si Stephanie, kaya hinarap nila kay Vittorio kung saan sinaadyang ang hirap nilang hinanap ang dalaga na agad niyang inamin na kasabwat niya sila Freddy at Tyrone, kaya mas nagalit sa Iris, lalo't naghihinala siyang may kabit ang asawa niya. Nang pabalik na si Tyrone sa Manila ay tinawagan siya ni Freddy na kailangan nilang mag-usap ng personal dahil bistado na siya nila Iris at kailangan niyang pumunta sa bahay niya. Pagdating ni Tyrone ay naghinala ito na may kakaiba, kaya nagulat siya nang makita niyang nakagapos ang kaibigan niya habang binubugbog ni Max, kaya tinutukan niya ito ng baril, pero biglang naglabasan ang mga armadong lalaki na tauhan ni Vittorio. Humingi ng tawad si Freddy kay Tyrone na pinaliwanag niyang naipit na siya, kaya umamin na ito. Sinumbat ni Vittorio nang akala ni Tyrone ay maluloko niya ito, sabay pinamukha niyang wala siyang utang na loob, na binigyan niya ng magandang bahay at pinag-aral ito, binihisan at binigyan ng magandang buhay, pero yun ang igaganti niya, na pinaliwanag naman ni Tyrone na nakiusap na siya noon na ayaw na niya, pero galit na sinabi ni Vittorio na hindi yun ganun kadali, na kapag ayaw na niya ay aalis na siya. Sabay pinaalala niyang kapag pumasok siya sa grupo nila ay hindi na siya makakalabas ng buhay. Sabay binili niya si Max na siya na ang tumapos kila Freddy at Tyrone, sabay umalis na sila. Binugbog ni Max si Tyrone at nakailang sugat pa ito sa katawan niya, pero nakabawi si Tyrone nang malaglag yung salamin ni Max, kaya agad niyang binugbog na agad din niyang kinalasan si Freddy at agad silang sumakay sa sasakyan niya, pero pinagbabarili sila ni Max kaya napuruhan si Freddy. Mararanasan ni Tyrone ang kasamaan ni Vittorio na ang akala nila ay patay na siya, pero magtatago ito at may tumulong sa kanya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Lavender Fields dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.